On this episode, we are talking about unpopular opinions. From the most famous ones to our personal opinions. We also quickly talk about our Holy Week reflection. Charis, tulog. So, so relax and get ready for some clashing beliefs. Sabi, Clashy. the clash! Isa, laban sa lahat. Charing. Wow. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah, Welcome to the the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch-up sesh na. Join lalo ng Chumi Kalabog. At magbaklaan, detechwara sa Baxters, Baxters! The Mel. And Jonah Show. Yes, yes, yes. Yes. Oh my Hello. God. We sound so fake, but I love it. Ang fake. Oh, Shoot, ina. Hello episode mga Bex. 60. Can you believe? Arte. Oo, i-plus mo pa yung Dearbex, parang ano na tayo, close to 100. Oh Oo, my true. God, Going there, 'di getting ba? there. Oo, and of course, hindi mawawala ang greetings ng Baxters. Happy New Year, 'di Happy ba? New Year mga Bex. Ano na kayo dyan? Ay, lagi na lang. Ano na ba diyaan? Bakit ba tayo nakadilaw today? Ano pinaglalaban natin? Hindi ko din ba alam. Dito pinag-usapan na. Oo nga, hindi Swear, kami wala nag-usap. talaga. Gulat na lang kami na naka-yellow kami. Paano yung gulat? Sorry. Ah! Ang peke talaga. Wala Tuloy-tuloy yung na. pagiging peke. Wala nang organic. Ayan, Happy New Year. Of Happy course, ay New Year. hindi ko pala sa'yo na-share si Sheila, nag-message siya, tapos nag-share siya ng ano niya, na hindi naman siya nagko-comment sa Spotify, 'di ba? Oo, yeah, Personalan yeah. ng comment niya. So ang feedback niya dun sa last episode natin, ayan, thank you sa lahat ng mga nag-tune in. Ang feedback niya is ano daw, ang background noise daw niya is ano ba 'yun, Sex and the City. Yan daw Oh, yeah, madalas yeah, niyang yeah. pinapakinggan. And yung Friends na series, yung 'pag gusto lang niyang mga pampahappy daw niya, gano'n. Ta's Yes, hindi true, pa true, daw siya true. nakakahabol sa ibang episode, pero yung latest na yung pinakinggan niya. And also, nung April 15 niya pa ito kinoment, ako naman nag-react today lang. Hindi ko maintindihan kung ba't late ko na-receive yung message, but yeah, thank you for tuning in sa last episode. I-share niyo na din sa amin kung ano yung mga niyo, bet nyo na na background noise 'pag kayo ay may mga kaganapan. Baka kami, eme. Mm. Actually, nag-comment din si Sam, no, sa Spotify, hindi niya daw kinakaya yung Mm. kaba. Ay, oh my God, 'di niya rin kinakaya yung kape? Oo, Sabagay wala oo. naman siyang Pero, kape, chareng. kaya di mo dahil tuloy-tuloy lang ang kaba. Correct. Nagko-comment nga dun sa natin, sa post, sabi wag daw makikinig 'pag fanatics ni Dennis. Oo, correct, 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 correct. Alam mo yung mga takeaways niya, mga ganun lang. Gusto ko, Wala gusto siyang ko yung pinagsigawan niya sa Facebook yung yung hinaing natin. I love it. Oo, correct, correct. I love it. And then, thank you sa mga patuloy na nakikinig sa atin, kina Mardo family sa Oman. Ayan, Mm-mm. hello. Kay M na struggle, Chareng na nasa UAE pa din. Kaya pa ba sis? Ano na sis? Ayan. And syempre sa mga no, sino pa ba yung mga avid natin na listener? Si Pau, sa, Yes. na nagbabakasyon ngayon dito. I think paalis na siya. And then si Sheila of course, na lagi ring nakikinig sa atin from USA. And si Jerome, na ang daming lalaki, na hindi ko na maintindihan talaga. Ang daming chikan. Sino doon? Ganon. Grabe din ang no? Grabe din ang kaba sa Oo. Canada. Oo, iba din ang kabasakan. 'Di ba? Powerful. Siyempre True. si Rio Jean sa Australia, no, nakikinig din. And siyempre ang ating new listener na taga Finland, Mhm. si Mushroom Girl. Bakit ba Mushroom Girl? Hoy, i-share mo nga sa amin, sis, bakit Mushroom Girl? Dito si Joyce, Mushroom nakakaloka. Girl, Kim Pao at iba pa. Gusto ko yung pagiging Correct. Kim Pao fan niya. I love it. Oo, feeling ko mahilig siya sa mushroom, yung ducks. Oo. Joyce, i-share mo para hindi kita i-judge. True.
Ayan, syempre yung mga ano din, mga taga dito sa Pinarls, syempre hindi makakalimutan si Rogue na talaga namang for the weekly ang Oo. pakikinig. Na Oo. ano, talaga namang everyday inaabangan ko sa threads ang mga patula. Correct, correct. Ang gaganda ng mga ano niya, mga pa one-liner statement niya Correct, lagi. true, true, true. So, At winner syempre ka si dyan, Jess. Telly sa Oo. Hi, Bicol. Telly. Hindi niya Thank you for kinaya listening yung all the way from ano, Bicol. pero hindi niya kinaya yung chika ni Propetang Dinglong Dantes sa Dream Believe Survive. Nag-comment siya sa Nanghina ba last siya? nag-comment siya sa last episode. Tawa siya. Love it. And si, tsaka si ano si Paul, no, na madaming hahash Oo. every time na nakikinig, oo. Gusto ko Eh, ano mo naman yan. kami, i-feature mo naman kami sa GME para tuloy-tuloy na to. Yan na lang itulong mo sa amin. Charot, nag-demand. Binigyan ng ano, gawain. Oo, yan na lang itulong mo sa amin. I-feature nyo kami sa GME, di ba? For the True. ano, for the pride, for the Baklita rights, ganon. True, true. So, ayan, bilang nagkakamustahan, ibahin naman natin yung atake. Huwag muna tayo magbaklita, no? Dahil Ah, nagkakamustahan na din sige. lang naman tayo. Oo. Pag-usapan na natin dito, kamusta ba ang yung ano, Holy Week? Dahil kakatapos lang naman ng ano. We are Ang recording Holy on Week, an Easter Sunday. So, kamusta ang ano correct. sa'yo? Oh, happy Easter, ibig sabihin happy ang mga itlog for today. So, True. Napinturahan ba lahat? Wow. wow, bakit iba yung dating sa akin ng pagpintura? Iba yung dating sa akin ng pagpintura ng itlog. Ay, hindi ko kaya. Teka lang, nagre-reflection tayo, puro itlog yung Ay, nasa sorry, sorry, isip. sorry. Ayan, ayan. So, ano, okay naman yung ano, puro tulog. To be Mm-mm. honest. Talaga nagpahinga talaga ako ngayong Holy Week. Actually, dapat may pasok kami. Kasi syempre, hindi naman kami nagpa-follow ng Philippine holiday. Pero dahil Mm-mm. ano, may option, dahil holiday sa Philippines, may option naman kami to take time off. So, nag-off talaga ako from Wednesday hanggang Friday, di po ako nag-work. Pero dahil nga si Akla, very ano, addicto sa work, nagla-login pa rin ako para lang mag-check ng email, parang sira. Pero hindi ako nag-work talaga Mm-mm. literal nung cases kasi ayokong napupuno ako ng email. Yeah, yeah, So, gets. may ganun akong instances. So, magbabalik loob na po ako sa trabaho by Monday. So, tomorrow na yun. So, within this 5 days period, ang daming realization. Isa na dun is yung ano, yung mga long-term and short-term goals. Ayan. At saka yung mga ano, reflection about sa mga past na kaganapan, kung ano yung mga dapat baguhin at ano yung dapat simulan. Ganon. Mm. Ano yung dapat matapos? Ay, matapos. Nagpa-reciprocation Ayan, ka ikaw, ba? Bex. Nag-iglesia ka ba? Wala, walang ganun. Tuloy-tuloy lang ang putukan kahit Holy Week. Kakabugin natin si Magdalena. Ganun ang Gag! atake. Yun ang in-imbibe mo sa mga characters ngayong Oo. ano, Oo. So, ngayong Lent, kay correct. Magdalene ka Ngayong nakarelate. Lenten season, correct. Pero nag-full on isda ako for the week. Love. Hindi ako nag-meat. In fairness to myself talaga. Miss ko Ibang na po laman ang niya lang. ano. Oo. Di ba nga sa ngalan ni ano, Santa Magdalena. Di ba? Eme. Oh. Ikaw, Ako din Bex. hindi as much as I wanted to. Sobra yung init. Parang feeling ko, kung Ang init, matay ako no? if lumabas ako. So, nandito lang ako sa bahay the entire week. And, ganun din mga ano, hindi din kami nag-meet ng ilang araw. And then, ang tawag na ito, nanood ako ng, yun na yung ginawa ko. Nanood ako dahil bagong lagay sa, tawag na to, Netflix yung Passion of the Christ na produce and dinirect ni Mel Gibson. Pinanood ko yon. And nanood ako ng mga eyewitness docus ng mga ano, yung pinuntahan nila Oh, yung okay. Holy Land, mga ganong-ganong kineme. Ang reflection ko lang Correct. is kasi there was a period of time na talagang palasimba talaga ako ng every Sunday. Siguro from I know that. Oo. mga 2016 to 2020 yun, mga ganun. Kahit nung pandemic, every Sunday ako ano to, virtual mass, ganyan. And then, nag-fade away lang siya, siguro dahil na din sa mga, alam mo yun, as the more you learn about yung mga abuses in the
yung iba-ibang religious organizations, parang nababawasan yung paniniwala mo dun sa organisasyon, no? So, Mm. parang for me, ang pinaka-reflection lang is religion isn't really about kung anong simbahan yung pinupuntahan mo. It's really about the relationship that you have with your faith and kung ano yung pinaniniwalaan mo. Yes. Yun lang naman yung parang ano, yung hindi natin kailangan ipilit lagi yung paniniwala natin sa iba. Alam mo yun, kasi ganun dun nagkakaano eh, dun nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan talaga, yung pagpipilit mo pa sa iba yung gusto mong mangyari, 'di ba? Or kung gusto mong paniwalaan pa nila. Parang ano yun, no, ang pinaka-importante is yourself, kung ano yung kung saan ka naniniwala and ano yung mga ginagawa mo to, alam mo yun, para sundin or para, alam mo yun, to be a better person. Ganun. Yun naman ang mga Yes. reflections. Wow. Love it. Kung ikaw Mm. nanood ng mga ganyan, documentary and Passion of the Christ, actually bet ko nga din panoorin kasi lagi ko yung pinanonood dati nung mahal Mm, na araw. mm. Tsaka bet na Yes. bet ko yung version ni Mel Gibson na yung Oo. yung ano Intense niya, siya, ha? treatment niya. Oo, Mm. oo, Oh, intense siya. intense. Oo. Oo. Mm. Andun si ano, Monica Bellucci as Magdalena. Pero yes. Mm. Siya yung Correct, correct. ini-imbibe. Eme lang. So, ayun, ang pinanood ko naman during Holy Week is yung Harry Potter. Tinapos ko siya 1 to 7 hanggang huli. Mm, mm. Tapos talagang, doon talaga mas lalong na-ignite yung ano, yung belief na talagang it's all about love. It's not about the hate or anything. Kahit ano pa man ang ano, it always goes down with love. Basta pag nandun yung love, parang, ano, parang lahat magiging okay, gano'n. Lahat Mm. magiging at peace kasi kasama niya kasi yung respect, gano'n. So, kung merong respect 'no, sana dun sa community natin, charot. 'Di sana wala tayong issue. May pinasok. I can't Oo. believe na si J.K. Rowling is the person who wrote Harry Potter because Hmm. recently she's really become a hateful person and pag-uusapan natin yan sa Baklita. Magbaklita na ba tayo? Sige, magbaklita na tayo, tuloy-tuloy na natin ito. Yan, sige. Go na tayo sa Baklita, ang mga balita. Ang mga balitang bakla. Bakla! Ayan, unahin na natin Ayan, yung ito na kay nga. yung kay J.K. Rowling para relate, no? Oo, para tuloy-tuloy kasi dun tayo Oo. dapat. Ayan, sige. Yes. Ayan. So ito na nga no, just last week, the UK Supreme Court handed down a judgment on Wednesday which has found that the terms woman and sex in the Equality Act refer to a biological woman and biological sex. So parang inano lang nila na if you're parang ang pinaka ano nito, ang pinaka ibig sabihin lang na yung mga trans people, even if you consider yourself a woman, hindi na yun parang valid ngayon sa UK, kumbaga, ganon. So, kumbaga, hindi ka na considered as a woman even if you're trans or a man. Ganon. Parang mga ganong kineme, no? So, this decision means that transgender women can no longer sit on public boards in places set aside for women. However, it could impact the way Ay, that trans ganon. people use single-sex spaces such as toilets, refuge spaces, and hospital wards. So, if you are a trans woman in the UK and meron kang kailangang gawing procedure, um, you will be treated as a man essentially. Ganun yung eksena, no? And isa sa mga supporters nitong law na to or nung act na nangyari or yung legislation na nangyari is J.K. Rowling, no? Dahil isa nga siyang transphobic person. So, and ang lungkot lang na yung mga post niya on Twitter, ang dami pa ring likes, ang dami pa ring Ay, support ganun ba? na Nagpo-post siya mm, about this? yes, actually Nakita. dun siya pinaka-active talaga ng pagiging Hmm. transphobic niya on X. Marami siyang Mm. mga chika na yun niya, anti-trans and whatever, no. So marami nagsasabi na baka kagalit sa trans to si ate is because is either hiniwalayan siya ng asawa, pinagpalit siya sa Chanels or mga ganong kineme. Pero Oo, ang puwede. as far as I know, she was physically abused
by her ex-husband. Tapos kaya sila naghiwalay. So hindi ko alam kung saan siya nanggagaling with the trans hate, no? And actually hindi lang sa UK, no, even all over the world ang dami na ding mga anti-trans na laws na nangyayari na naman, and even anti-gay. So it's just so sad what's happening recently, and I believe malaking impact dito yung pagkaupo ni Trump, eh, kasi naman madaming bansa talaga yung yung very influenced by the USA. Yes. And syempre, nandiyan na din kasi yung issue ng tariff. So, I think if they will do something that is against with, ano, tawag nito, the vision of Trump, and then Mm, it would affect them. mm. So, I think isa rin yun sa mga naging factor talaga. Kasi it would affect the economy eh. So, yun Mm. yung Yeah. isa sa mga nagiging tingin kong issue. And yes, that is true. It's really sad na, she have written this book, yun nga, yung Seven, di ba? Na all about love, acceptance, and everything. Tapos, ganyan siya. Siya So, yung parang hate, hateful. oo, siya yung hateful. So, parang it doesn't make sense, sis. Charing. But, ang gusto ko, hindi ko kasi nabasa yung libro, Bex. Mm. Parang ilan lang yung mga nabasa ko doon. Hindi ko pa nga natapos kasi lagi kong natutulugan nga. So, so ang ano ko lang is, yung sa mga movie naman, yun talaga yung nasubaybayan ko ever. And ilang beses ko na rin napanood. Eh, yung iba naman po kasi ang writer ng screenplay, tsaka nung sa libro. So, Mm. kahit paano nawala si ano doon, si JK, dun sa movies. Nandun siya, inspired kasi siya yung author ng book ay yung Yeah. pinagbasehan. Pero yung nagsulat ng script and everything, hindi naman siya. So, laban lang. Actually, even the three lead stars, no, ng Harry Potter, si Daniel Radcliffe, Emma Watson, and Rupert Grint, hindi sila okay ngayon with J.K. Rowling kasi Dahil nga doon sa ano niya. oo, yeah. In fairness dun sa tatlo, they are advocates or allies of the LGBTQIA community. So parang may hinanakit si ate mong JK kasi parang hindi siya sinunod nung tatlo dun sa gusto niyang mangyari na Eh, mga kasi anti-trans mga susundin. Movie character sila. Charing. Hindi naman I sila yung know. talagang sabuklich. Ayan. So, yun lang naman yun. So, ano tayo? Kaya ang dami ko, if you guys follow Baxters on Facebook and Instagram, if mapapansin nyo, madami akong stories na marami kaming postings nun about trans awareness, mga ganong kineme. Kasi right now, sila talaga yung pinaka-targeted community ng mga iba't ibang government. So, which is sad kasi ang daming kailangan unahin, no? Daming kailangan unahin Oo. bago Oo. yung Tsaka, it's just a small community. It's not even the entire population of the earth. I know. Bakit natin pinakikialaman? I mean, wala Mm. naman silang ginagawa. Tao lang din sila. Alam mo yun? So, let them live. Yun yung akin. Let them live. Yeah. Because wala rin naman silang pake sa inyong mga straight. Di O ba? ano, ang problema Nakakaloka. ngayon, paano pag yung mga talagang passing na trans women, sana sila magsi-CR? Pag nag-CR ba sila sa men's CR, hindi ba sila gagalawin or bubugbugin doon, 'di ba? Siyempre pag-iinitan din Correct. sila It's doon. not So, safe. saan na lang, 'di ba? I Correct. don't I don't Correct. really So, get it. nakakasad tong balita na ito. And Yeah. ayan, mapunta naman muna tayo sa since nandiyan na tayo sa UK, bumalik muna tayo sa USA. Sunod na natin dyan yung pinaka-recent na na trending topic all over social media. Ito po ang Blue Origin launch na na lumipad lang po ang rocket nitong April 14, Monday. Mm. Ayan. And syempre, ang kasama po doon ay si Asia Bo, Amanda Nguyen, ito po yung taga-Vietnam. Then si Gail King, Katy Perry, Kieran Flynn, and of course si Lauren Sanchez na jowawers ni Jeff Bezos na Mm. nagmamay-ari ng Blue Amazon. Origin. Yeah, So, at ng Amazon. at ng Amazon, yes. Ayan. So, ano bang masasabi natin dito? Charis, sa kaganapan to kasi mixed reaction sila. Madaming naging haters. Pumasok na nga din si Wendy's, yung Mm. nakakatawa si Wendy's. Yung Mm. Wendy's po yung tawag Food nito, chain. yung food chain restaurant na
na parang Jollibee. Ano bang tawag do'n? Nakalimutan ko yung Fast food. term. Fast food, ayan. Ang chika nila, please tawag nito, ang tawag nito, ibalik daw si Katy Perry sa space. Oo, Parang gano'n yung parang nila. may ex account, nakalimutan ko, Pop Crave ata yun, nag-post sila na na Katy Perry has landed back on Earth after being in space for 11 minutes. Parang yun. Tapos nag-reply yung Wendy's na, can we send her back? Oo. Tapos, Confident, 'di ba? a little bit later, si Kesha, nag-story sa IG na kumakain siya ng Wendy's. Parang, girl naman, talagang patola. Lahat na lang lumaban. Ayun, maraming Mm-mm. buwiset kasi parang yun nga, hindi daw maganda sa Earth, isa siyang part ng pollution, gano'n. Mm-mm. Gano'n yung sinasabi nila. And then marami ring nagsasabi na they could have used the money for other important things like Yes. kunyari yung sa poverty, ganyan. Sa ibang Ako problema ng nandun ako. bansa I'm on that side. side. Oh. Mm. Na, kasi tapos parang inano pa nila, ang messaging nila nito is something about the environment, something about doing better, na parang, anong connect? Kung yung ginastos yung pera to go Gusto there, ko yung anong correct. you used it for something else, something tangible for the people na na nangangailangan talaga. Or kung yung eco-friendly environmental kineme yung mga advocacy na ididikit nyo on that trip, sana dun na lang kayo nag-focus. Tree planting or whatever. Parang pwede siguro yung waste management, dahil alam mo yun, ang mga basura ng Canada at ng Amerika ay kung saan-saan pinapadala, no, para doon lusawin. So parang sana doon tayo nag-focus. Ikaw ba, anong thoughts mo dito? Ako, ang masasabi ko lang ah, choose your battles. Charing. Mm-mm. So, alam mo na gagawin mo sa sarili mo. Hindi naman nila responsibility ang buong mundo kung anong gagawin nila sa pera nila. Pero siguro ang responsibility nila is maging cautious sa mga actions na ginagawa nila kasi sila yung merong mas capacity Access, yes. or access to do those things. Tsaka siguro ang naging issue ko lang is I don't like calling themselves astronauts Mm-mm. because they're not astronauts. Mm-mm. Kasi ang pagiging astronaut, kinakailangan po ito ng ilang taon na pag-aaral. Rigorous Oh. training. Oo, tsaka training na malala na alam mo 'yun, parang ang daming tao na nag-aaral maging astronaut na hindi pa nakakarating ng space kasi puro training lang sila sa Mm-mm. sa Earth. Pero tapos tatawagin mo yung sarili mong astronaut for 11 minutes, why? Siguro tourist sa space, yon pwede pa yon maging tourist ka sa space kasi yun naman talaga yung parang purpose nitong Blue Origin, eh. Yung Mm-mm. makita ng tao yung space na this is real, you know? Yun yung tingin ko. So, yun lang yung natsatsakahan ako na bakit yung mga reporters confident silang tawagin silang Mm-mm. Astronauts. astronaut, ano ba yan? Wala Mm-mm. na ako sa O basta, yun lang yung hindi ako O kaya payagan. sana, if they would, kasi nilagyan pa nila ng advocacy about in the environment Oo, and oo. whatever. Sana wala na lang advocacy na gano'n. Kasi Yeah, meron dong isa na compelling, si Nguyen. Kasi yeah. meron siya naging kaso na na-rape siya, tapos na-vindicate din naman right after kasi yun nga napatunayan nga yung Mm. sinampa niya ng kaso. And then it's really her dream to go to space. And it's really her dream na maging astronaut pero hindi nga nangyari kasi nga dahil nga din sa Mm. issue ng rape. So yun, valid yung story na yun. Pero yung iba, anong story yung nako-contribute nyo? Parang yeah, it just doesn't align with the advocacy nga na for environment when it really destroys the environment. Yeah. Basta marami pa silang sinasabi na meron ding nag-aano diyan um nagsasabi na hindi naman daw sobrang masama sa environment kasi iba yung ginamit something. I don't know, but it's just the same. Yeah, ako ang ano ko lang 'no, if for example, you use environment as an advocacy for that trip,
sana the amount that you spend to go there, tapatan nyo ng donations to Oo, organizations that oo. would help. Parang dun Yes, oo. make sense pa yun eh. Na hindi, or ano na lang, go na lang kayo ng trip nyo na lang ng gano'n. Huwag na kung sino-sino pang dinadamay nyo ng mga ano. Oo. Diba? Tsaka for me, hindi na kailangan ng ano, ng publicity for Mm-mm. this. Kasi mas okay na sa akin kung tahimik na lang nilang ginawa. Tapos meron lang isang one feature na ano, pero wala na mga interviews and the like. Kasi parang yun nangyari, naging ano siya eh. Yung parang naging space mission siya katulad nung sa isang ano, Yeah, yeah, yun yeah. ang na-stuck dun sa ano, yung na-stuck sa Yung space. Yung submarine. dalawa, Ah, ah, ah. may na-stuck na, nalimutan ko pangalan nila guys. I'm so sorry. Basta recently, kakabalik lang din nila. Sinagip sila ng SpaceX. So, laban Elon, ilaban mo yan. So, yun, nasagip na sila. Dalawa silang nakabalik dito. Kung ganong mission, yon push yung ano, media publicity. Pero kung ganito, bakit? Parang mas matagal pa yung makeup at hairstyle ni Katy Perry kesa dun sa ano, binahe niya. Pero I don't hate them naman. But you know, it's just that could have been better if you made better choices. Yun na lang Mm. siguro. Yeah. Ah, Ayan. So from the space, balik tayo sa Pinas, no? Dahil meron tayong medyo yes. disturbing na balita na ano, sa Davao po ay merong 2 confirmed cases of monkeypox and yung isa is namatay. Although parang sinabi naman nila na so far this is an isolated case and parang wala pa namang um, spread out na nangyayari and sinabi nila na kalma lang, walang magpa-panic dahil parang wala pa naman doon. And sana lang no this Kaya time nga. may na-learn tayo from COVID no na mas mabilis na action pag may mga ganyang bagay. Although ang monkeypox I think na-covered na natin to months and months ago and parang na-contain naman siya. Hindi naman siya umabot sa COVID levels no dahil nga aga-agara naman yung action ng mga ibang bansa when it came to controlling it. So sana ganun din yung gawin dito. Yes. Yung ibang bansa agaran umaksyon, paano tayo? Charis. Kasi yung ano, yung Ano, yung presidente Netherlands. natin, hindi ko alam kung anong pinaggagawa sa buhay, nakakairita eh. So pag kumalat po ang monkeypox sa Pilipinas, kasalanan niya kasi nag-Netherlands muna siya bago niya inisip yung Pilipinas. So ayan ha, ingat-ingat po tayo. Tsaka sana po yung City of Davao, huwag muna tayo mag-rally tungkol kay Duterte. Mag-isipin po muna natin yung ano, yung monkeypox kasi it could really spread. So kung nasa Davao siya ngayon, ano ang kalapit niyang probinsya, 'di ba? So yung mga gano'n, so kung pupuwede mag-ano muna kayo lockdown, charik. Kasi dalawa lang 'yan, 'di ba? Tas yung isa nategi, o paano kung ma-spread yung isa? 'Di natin masasabi kasi may mga families sila, eh. So it will start Mm. from these 2 confirmed cases of monkeypox in Davao and then their families kasi siyempre gusto nilang makita, ma-visit, and then kung sino yung ka-connect nung ano, para 'tong pyramiding scam. So kakalat po ng kakalat ang atake. Kaya utang na loob, ano po, pag-ingatan niyo ang Davao, wag po kayo muna magta-travel kung ano. Diyan muna Multi-level kayo. marketing pala MLM. Ayan. Oo. So guys, be vigilant. Be vigilant. Ingat tayo sa mga ano. Dahil ano siya, ang COVID kasi is respiratory. Ang monkeypox is cheeky siya sa Sa balat. skin. Oo, May nakakapangit siya dahil baka ano, mm, scabs siya, 'di ba? Parang gano'n. oo, magiging aso ka, gano'n. Charis. Ayan. So and lastly, no, last episode, inano natin, binakita natin ang pagkamatay ng Queen of Songs na si Pilita Corrales and just last week na ang namatay naman is si the superstar Nora Honor at the age of 71 and she died of acute respiratory failure. So, yun. Para kasing may RIP. ongoing na sakit na talaga si Ate Guy, tapos parang Mm-mm. hindi na ata niya, hindi na po kinaya ng katawan niya yung mga gamot siguro. Well, hindi natin alam kung ano talagang totoong nangyari, but you know, that could be one of the factors kung bakit nag-give up na According din yung ano katawan. according sa anak niya si Ian De Leon, inooperahan daw siya in the middle of an operation tapos parang nagkaroon ng failure something. So, parang in-stop Oh, yon and then parang they tried to
do another operation pero parang hindi na kinaya. Parang ganong level. So, ayan. And lola din ito ni Janine na 'Di ba? Janine Gutierrez. 'Di ba lola niya din si Pilita. So, medyo struggle si sis kasi alam mo yun, halos Correct. magkasabay, magkasunod. Close ba sila ni Nora, si Janine? I'm not sure, pero kasi ang alam ko may issue si Nora at si Lotlot with each other. So I'm not sure if gano'n. Pero apo naman niya si Siguro naman Janine. dahil Teggy na. Sana naman maka-move on na tayo. Teggy I think naman nandun yan. naman silang lahat. I think kumpleto naman sila lahat. Si Matet, si Lotlot, and ganyan. Actually, yung, Oo. yung mother ko, si Mother Kels, is super, siya, fanay siya. Tawag niyan, Nuranian. And pumunta sila nung Sabado. Sila doon, Totoo ba? naki-viewing. Oh my Oo. God. Oh my God. Yes. Saan Yes. sila For the naki-viewing? Nakalimutan ko saan yung hindi ko Pero alam. umalagwang mother. Go Mother Mm. With Lani. with mga Abog, di ba? frena ganyan na mga Noranyas. Kasi ako Lasinian Demonian. Charing, kung alam niyo yung Lasinian Demonian, I love you. Shoot. Yan, rest in Ayan. power, superstar, Ate Rest in Guy, Nora. power. And syempre, rest in power kay Manay Pilita, no? Na Mm-mm. global star. Global star, hindi kasi siya yung mga 1960s, sikat na siya sa Australia eh. Si Mamshi. So, Nakakatawa lang, ang dami ganon. ang daming nag-RIP kay Ate Gay. Yung impersonator niya sa Itbulaga. Ay, Itbulaga ba siya? Oo. I think for some time. Oh, Ayan. So, yun lang naman. Itbulaga. Meron. Ayan. So, yun lang naman, no? And, yan. Tuloy-tuloy ang kaba. Usapang unpopular opinions sa pagbabalik ng Baxters. Baxters. We're back. And Oh we're my back. God. Eto na. Tuloy-tuloy lang ang kaba. Oo. Tuloy-tuloy lang ang kape at tuloy-tuloy din ang mga opinyon. Oo, true. Gusto mo yung Oo. last Baxters episode natin, pop culture, tas ngayon unpopular opinion. Oh. Gusto mo yan? O, di ba? Every episode is pop. Ems. I think up Oo. next natin pag-uusapan, paano na pop. Chareng! Oh my God. Paano na pop ang pimple ni Aunt Chareng? Ang daming Ayoko pwedeng nang magsabi ng name. Mm. Wag na. Ayoko na lang Ayan. magsalita. So, Okay, itong go. mga nasa listahan namin ay mga natagpuan lang namin to online, no, na mga unpopular opinions. Una-una na, ano ba ang unpopular opinion? Unpopular opinion means unpopular. Chareng, by the word itself, mga tawag nito, kumbaga meron tayong tinatawag na unsolicited advice. Meron tayong tinatawag na unsolicited opinion. So Oh, ito yung mga opinion na na hindi naman kinailangan pero andyan lang para pag-isipin ka. or Parang yun mga yung ko, or timple ko mga dyan. opinion na na hindi lahat a-agree. Ganyan. Para Oo, according to Google AI, wow, Google AI. Sabi, Gemini. a belief or viewpoint that is not widely held by the majority of people. Yan. Ay, 'di ba, gano'n. So, hati ang opinyon ng mga tao sa mga bagay-bagay na ito. At 'yan ang Mm. pag-uusapan namin. At dahil pag-uusapan True. namin siya, makisali na kayo, mag-comment din kayo ng mga sarili niyong opinyon dito sa mga topics na ito. Pero correct. At ito ay very yung listahan namin very Pinoy-centric. Very, Oo. siya. Kasi pwede pa tayo ulit kumuha ng unpopular opinions na naman about relationships or about friendship, ganyan. Gusto mo Oo. yon? Kaya lang mas pinili namin na in general na lang kasi nanggaling tayo sa pop culture. Ngayon naman in general, sa Oo, culture ng true. Pilipinas itself related itong mga opinion na ito. Sige, unahin na natin siya. Number one, Jollibee Chicken Joy is overrated. Do you believe? Ako, oo. Parang for me, well, nakakatuwa naman talaga yung Jollibee, pero Jollibee Chicken Joy,
for me is really overrated. Kasi Oo. iba-iba siya niluto eh. Kasi kung sa Pilipinas lang, parang nagbago na yung lasa. Hindi ko alam. Tapos nagbago na rin yung size. Mas malaki na rin yung sa McDonald's. Tapos kung i-compare mo siya sa Jollibee USA at ibang Jollibee branch, mas malaki yung chicken doon. Mas Oo. malaki yung servings doon. Kaya nakaka-frustrate. So, kaya sila sinasabing number one ang Chicken Joy na fried chicken sa world. May nag-ano niyan eh, ewan ko kung anong study, parang 2022 ata yun or 2023, may lumabas na ganyan na ano, na study na best chicken daw talaga ang Chicken Joy. Pero kasi nasa USA kayo, sige pumunta kayo ng Pilipinas, ibe-best nyo pa ba yan? Alam mo yon parang, I don't know, it's just Ako overrated naman for me. I disagree. I love Chicken Joy. Ah, Ano, you love as ano, Chicken Joy. Okay. oo, kasi talaga ko siya, comfort food kumbaga. Parang siyempre kung aaraw-arawin mo naman, hindi din naman talaga kahit ano namang food araw-arawin mo is not good for you. Wow. Siguro maganda ang branch na napupuntahan mo. Kasi yung branch dito sa SM Light, hindi ako masaya sa Oo, Jollibee talaga. nila. Baka consistent nga dito sa amin, no? Pero yun talaga, for me, Oo. siya. Pero, okay lang naman din. Okay lang naman din if you find it over. Parang hindi ko naman siya hindi ako makakatulog. If you find it overrated, parang okay, Oo, oo. carry. Hindi naman 'to Marquez at Duterte issue na 'di ka makakatulog, mag-beses tayo tas ano, chareng. Ay, naku, hindi ko pag-aaksayahan ng beauty rest of dalawang. Sareng. Ayan, yung second po sa list namin is jeepney should be completely phased out for modernization. Ikaw ba, do you agree that the jeepney should be phased out? Ay, ako hindi. Ako disagree kasi for me, it's such a part of the Filipino culture. Eh, yan na nga lang yung isa sa mga very distinct na Yes. features ng Pilipinas, 'di ba? And if i-phase out nyo ba yan, bibigyan nyo yung mga ipapalit nyo bang de-aircon na mga bus subsidize ba yan or ano ba yan? Alam mo yun, kasi ang nangyayari ngayon, gusto nilang ipa-phase out pero wala naman silang ipapalit dun sa mga driver. Gusto nila yung mga um driver at mga prangkisa din yung bibili nung napakamahal. So I don't think so. Parang kung isa-subsidize nyo, baka maaari pa, baka pwede pang nun. Pero sa ngayon, I don't think na dapat i-phase out siya. I agree. Ako din, hindi ko din siya carry na i-phase out. Siguro sa mga ibang cities, pwede kasi hindi na naaakma yung itsura ng jeep. Mhm, mm. Pero dun sa mga certain cities na, let's say, hindi business district. Let's Yes. say, sa Manila, most likely kailangan nila to kasi ito talaga ang number one transportation nila dahil nandoon ang University Belt, nandoon din yung mga maliliit na kumpanya. Tsaka yung Mm. malalaking kumpanya na nandun yung mga mga kababayan natin na talaga nila means of transport talaga nila 'to maliban sa LRT na nakakamura sila. Mm. So, True, isa true. yun sa mga factor kung bakit kailangan siyang magstay. Kung ayaw nila yung mga lumang jeep, palitan nila ng bagong jeep, gano'n na lang. Wala namang Yeah, masama, eh. yes, I agree. 'Di Saka ba? 'no, Puwede naman na bagong jeep, eh. 'Di naman kailangan na sige i-phase out yung luma, pero yung bago, yun yung dapat i-maintain. hindi din siya dun sa mga nagpapatakbo ng jeep, no? Hindi din siya para dun sa mga jeep, no? Para din sa mga tao, no? Parang magkano ba Oo, pamasahe ng mga de-aircon compare mo kung sa pangkaraniwang jeep ka lang sasakay, malaki pa din yung yes. Kasi although ang yung mahal na din ng jeep ngayon, oo, magkano na ba ang minimum sa jeep, 12? 15, parang gano'n? mga ganyan. ₱15? Oh, mga ganyan 'no. So, parang mawawalan ng mga tao ng option ng transportation 'pag tinanggal niyo pa yung mga pero yung ako I agree yung mga tsaka, yung mga luma, Yes, ihigwak, yung mga oo. bago True, i-retain. true. Kasi Mm, siyempre nga naman bakit naman yung luma 'di na nakakatakbo yun ta's ilalaban mo pa. May mga gano'n kasi, eh, 'pag jeep siksikan, eh, 'di ba? correct. So ayun, alam for me. Ayan, eto next. Baguio isn't as cold or magical as people make it out to be. Ah, Ano ba? may season kasi yan. For me magical pa din naman. Kasi maganda talaga ang Baguio. Pero kung Wag lang sa sasabihin na Session cold Road. na
Kung hindi na siya gano'n kalamig, oo. Kasi nga dahil ito sa ano, sa Global warming. global warming. Ang dami nang nagbago kasi 'pag sinabing tag-ulan, taglamig dito sa atin, hindi na nasusunod yung season na yun. Hmm, Iba na po. mm. Kasi 'pag sinabing Yes. tag-ulan, mainit pa din. Katulad niyan, ano na tayo, matatapos na naman tayo sa April. Ang bilis, no? Tapos tayo sa April, tapos ang init-init. Sobrang init talaga. Parang, ano, mas akma yung init. Siguro bandang simula ng March. Kasi yun ang ano eh, summertime. Yes. Tapos ano, bandang June dapat magtatag-ulan na. Pero parang I doubt. Hindi ko alam. Ako kasi ano, ang daming tao talaga na ngayon. Parang kailangan iaano mo talaga, itataon mo na weekday ka pupunta para hindi super tao. And may mga areas na lang talaga na mafe-feel mo yung magic ng Baguio. Pero kung magse-Session Road ka or yung mga pangkaraniwang tourist spots dun, parang hindi na nga siya katulad as before. Pero, ayun. Yeah. Ano pa din naman, puntahan pa din. Why not? Correct. Puntahan pa din. Kasi ano siya, maganda, maganda. Para siyang, um, tawag ito, alternative kung ayaw mo ng city. Tapos gusto mo ng probinsya doon. Pero syempre, hindi na rin siya itsurang sobrang probinsya kasi Yes, hindi na-modernize na na rin nga. talaga yung Baguio. Oo. Hindi na siya katulad nung dati na talagang ano, secluded. Unlike yung pagpupunta ka siguro ng Sagada, yung mga ganon, yung Mm-mm. mas further pa, mas farther, I mean, yun yung tingin ko na Alam mas mo, probinsya talaga. ang magic for me ng Baguio is 'pag nagpunta ka dun para kang nababalik sa 90s. Yung city siya, pero Oo, tas yung lumang medyo city. oo, gano'n yung ano, gano'n yung experience which I love kasi nostalgic and ano, parang hindi siya super pa-modern pero hindi rin siya gano'n ka-rural naman na. So, Correct. carry pa Bakit din hindi naman. tayo mag-Baguio episode? Wow. Why not? O, di ba? As a commute lang, tas iba-vlog na. Wow, daming plano. Ayan, go Ayan. next. Ayan. Ang next po is traffic. Ito na, traffic. Usapang traffic tayo, mga Bex. Traffic in the Philippines will never be fixed. Naniniwala po ba kayo dyan? Yes. Ikaw, Bex. Oo, parang hindi ko na din alam paano ba. Ano kasi very ano, eh, it's lalo na yung EDSA 'no, it's giving very much ano, poor urban planning. Parang nung umpisa pa lang hindi na maganda yung plano. So, parang ngayon tuloy nagsa-suffer yung mga tao. So, I think the only way na maaayos ito is kung gigibain mo lahat nung naandun na hindi naman din gano'n kadaling gawin 'no, Optional. oo. Correct. Hindi din naman tayo puwedeng mag-subway system dahil sa baha. 'Di ba, Correct. napakabahain ng Maynila para mag-subway Paglabas mo system. ng subway kinemper, basang-basa ka na din Oo, kasi nga. submarine system siguro, yun na lang talagang pag-asa. Ayun, nakakaloka. Ako, I think, hindi na po talaga siya maaayos kasi naumpisahan siyang mali at kung itatama siya ngayon, huli na kasi overpopulated na po tayo. Everywhere Mm, in Manila is already congested. So, mm. hindi na siya feasible to happen para maayos pa siya. Sino ba kasi engineer na nagkeme nito, Alam mo, nagplan-plano? tapos ano talaga, kaya ayoko na din mag-work ng on-site. Parang nakakawalan ng dagal mag-commute. Digmaan Actually, nakakaubos siya ng everyday. oras. Mm, Alam mo, I just realized ako, ano lang ako eh, dapat 3 kilometers away lang ako sa office. Siguro mga 2 kilometers, ganun. Or less pa nga. Kasi nga nandito lang ako Mandaluyong, tapos BGC yung office, di ba? mm. Girl, parang nakaka 30 minutes ako. Lapit-lapit ko na nga lang. Pero dapat ano lang yun ah. Ang total travel 15. time ko talaga, kung walang traffic is 12. Mm, Minsan nga 7 pa nga pag talagang minus maluwag. yung antay and MOA. everything. Oo, ngayon, hindi lang traffic pati yung sa kalsada, traffic na pati elevator. Hindi ko na din maintindihan pati mga paggagawa ng kondo. Yung Mm, pag-ayos nila ng elevator, very wrong na din. Parang mali din sa plano. Kung yes. high-rise ito, tapos madaming tao, edi make more elevator. Kasi nakaka-time consume siya talaga eh. Tapos paano kung merong earthquake? Paano kung merong sunog? Paano kayo makakababa lahat? Parang yung mga Mm, ganong mga ganong
eksena. So, hindi lang po nag-system sa traffic, no? Ang dami pong issue kahit sa mga Yes. buildings. Oo. Ako kasi feeling ko ang pinaka-solusyon dito is tanggalin nila yung provincial rate sa sweldo. Kasi iba ang ano eh. Oo. Kaya naman nandito ang mga gagawa sa Maynila dahil mas mataas ang sweldo dito. Kung ipapantay mo yung mga Yes. trabaho at opportunity sa mga probinsya, hindi lahat luluwas ng Maynila. Alam mo yon. Kahit yung mga taga Laguna, Bakit nga ba may provincial rate? Is hindi it ko din because of the alam. population? I don't know also kung anong eksena niyan, no. So, yun for me yung pinaka solution dito. Wow. Yeah. Ano, Oo. dahil diyan, iboto At niyo na. dahil dyan, oo, Kaba 2025. correct. Bumoto po tayo ng tama, iboto si Vico. Wow. Si Vico na lang talaga yung Kahit hindi kayo taga-Pasig, ininamba. iboto niyo eh. Oo. Minsan nga sinasabi ko, dapat si Vico Soto, inililipat na lang sa bawat meron siyang schedule. First quarter, maglaguna muna siya. Second quarter, yung mga ganon siya, hinahati. Mm. Kasi Yes. parang ang hirap na makahanap kayo ng matinong politician na talagang pasok lahat, yung may transparency. So, nasa Yes. rin po itong mga pinag-uusapan natin na traffic, nasa tao din po yan kung sino po yung binoboto ninyo. Kasi yung budget yan, ginagamit nila sa mga konstru-konstru na yan. Konstru ng road, konstru ng mga buildings and everything, establishment. Nasa Yes. kanila Yun po ang talaga budget. dapat. Mm. Oo. Minsan kahit maayos na, sisirain pa nila para magka-budget. Lalo na pag Pero, malapit ang tapos, eleksyon. ang overhead ng mga budget, ang mga buffer, kaya tataas. Saan napupunta? Hindi naman binabalik. Di ba nga, in 1 week, 20 million. Kaya ba? Oh my God. Sana, Napupunta saan lang kay napunta? ay Mary Grace Piatos. So, so ayan mga Bex, malapit na election, ingat tayo sa mga mga pagdidesisyon. Correct. Ayan. And then, anong Ayan. next natin, Bex? It's okay to live with your parents until your 30s. Aray. Pero ako this specific one, it's a case to case basis na parang like for me, wala naman akong ibang dinagdag. Ako lang naman din ito, no. Saka kasi senior na din naman yung parents ko. Parang although there's always the desire to move out, andun pa rin naman yun. I still want to. It's just that ang hirap iwan. Hirapan ako. Nandiyan kasi yung comfort eh. Hindi at saka kasi yung Hirap naku ng may na. live audience. Okay, sige, go. Oo, oo. Sige. Kasi parang Ah, yung knowing na they're aging and parang you don't wanna miss out anymore on alam mo yung as much as possible, kasama mo sila hangga't keri. Ganun yung for me. Yun is how I feel. Saka oo, ganyan naman kasi tayo as hindi naman as 100, hindi naman 100, ang importante hindi ka 100% nakaasa. correct. Kasi gano'n naman talaga tayo as family-oriented. Nasa culture na kasi natin yung family knit ties, ganyan, Mm. kinemper. Masyadong close ang ating pagsasama sa family. And ang masasabi ko lang dito is okay lang kasi nasa sa'yo yan. And again, case-to-case basis ito. Hindi naman Yes. tayo nasa USA na ang daming opportunity na by 16 you can work sa bookstore, you Yes. can work as a cashier. Sa USA po, uso yon. Sa Pilipinas, Mm. hindi. Hindi ka magiging cashier pag 16 ka. Magiging Kailangan cashier college ka pag graduate ka. kailangan college graduate ka, parang sira. Janitor, college graduate. Bakit? 'Di ba? Parang, alam mo yon yung, With pleasing parang ayusin personality. natin. Oh, with pleasing personality. Are you kidding me? Parang, 'di ba? Doesn't make sense. So, ayun, okay lang po kahit umabot kayo ng ilang taon, kung nandiyan pa kayo sa magulang because it depends nga. Yes, ang Ayun, it depends mahalaga situation. yes, ang mahalaga hindi pabigat. Yun yung bottom line. Oo, yun yung bottom line. Ayan. Ayan, go Next next. natin dito is yung halo-halo. Doesn't actually taste good, but it's actually messy. Naniniwala ba kayo dito, mga Bex? Ako, pwede lang naman. Ako, dun sa messy part, ay, oo. Messy? Minsan tinatamad akong, Maghalo. oo, or, I mean, pag nakikita ko siya, tinatamad akong bumili or ganun. Kasi yung the fact na
kailangan mo lang yelo na Kakala. mahulog, Kakala. kakala, Oo. tapos magatas. Yun. So, yun lang. Pero masarap siya for me. Ayoko lang ng beans. Oo. Parehas tayo. Oh my God. Ngayon ko lang 'to nalaman, ayoko din ng beans. I don't Mm. like beans except munggo. Munggo Yes. kumakain ako eh. Oo, masarap Mm. siya. Pero yung beans sa halo-halo, Yung ayoko. white. Hanggat maaari. Mm. Oo, yung white, meron din yung red beans. Ganyan, di Oo, ko bet. ayoko din yun. Ayoko din yun. Naumay talaga ako. Gusto ko yung ano lang, mga fruity-fruity, mga nata de coco, banana, sago. Banana. Fruity Mm. sago. Ayan, sago, fruity. Yung mga ganyan, yung mga, basta yung mga jellies, gusto ko yon. So, Ayoko ng mga I think, pa-cornflakes na effect. May mga ganun kasi modern version, yung mga cornflakes. Whiz. cornflakes, okay. Gusto ko yung may leche flan. Tsaka Yes. ano, True. ice cream, tsaka yung may ube sa ibabaw. Anong Ganun. idea, anong ideal halo-halo for you? Sige nga, anong mga sahog? Ay, sige, usapang ideal. O, sige. Ideal halo-halo. May sago, may Same, nata de sago. coco, may Yes. mga jellies na kung Oo, anek-anek. Gusto ko gula-gulaman. yan. Oo. No, gula-gulaman. Gusto ko yan. Banana, sige, kahit hindi ako Yes, sobrang true. fanatics. Pero kailangan yung banana, yung minatamis, hindi yung parang Yes. hilaw. Oo, correct, Oo. correct. And then, and then gusto ko ng madaming gatas. Gusto ko ng True. yelo, syempre kailangan, pero hindi yung sobrang dami. Tapos sa ibabaw, gusto ko ng leche flan, ng ube, at saka ice cream. Ayan! Oh my God, that's a perfect Perfect. halo-halo. Same tayo. Ang kulang Oo. lang pinipig. Gusto ko na may pinipig. Oo, masarap din yung may pinipig para pag kinakain mo, nagpa-pop sa Yes. bibig. True, Oh true, my God, true. usapang pa. Yes, same tayo. Ayoko din ng kamote. Ayoko din ng kamote. Ay, ayoko ng kamote. Ayoko ng may mga ganong basta gusto ko yung ano, gusto ko niyang banana, but yung sweetened. Yes, Yung correct. Same. caramelized banana, ganon ang atake. Ganyan, minatamis. Ayan. Ito na naman tayo. Dumako naman tayo ito na, Bex. Pinoy teleseries are all the same. Love Triangle, Amnesia, Revenge. Naniniwala ka ba dito? Nung 90s to early 2000 siguro yes. Pero recently naman in fair, dahil na rin siguro sa influence ng K-dramas, parang mas natuto naman na mag-explore ng meron ng murder, meron ng crime, mga ganong kineme, Ay, no? talaga ba? Okay. In fair naman, may Encantadia. Ayan. Ako mga Bex, hindi ako masyadong Palanood. aware or updated sa mga bagong teleserye ngayon sa atin dito sa Pilipinas. Kasi ang mas updated ako is yung sa US or K-drama, ganyan. Mm. So, for me, ang sigurong nakita ko lang na formula nung time na active pa ako nanonood is yung totoo yon, Love Triangle, Amnesia, Revenge, yung mga pagiging matapobre, mayaman versus Yes. mahirap, yung may mistress, yung may Yan. cheating, Nagkaroon mga ng era talaga na nagkaroon talaga ng era sa Philippine media ng yung mga mistress at mga kabit-kabit na talagang correct. kahit anong Lahat, no? iteration. Sabay-sabay sila. Oo, may Lahat sila baklang sabay-sabay. Oh my version, God. may bagets na version, may mga ganyan. Basta lahat may kabit. Correct. Ayan. Ano na susunod sa ating listahan? Not all OFWs have better lives abroad. It's not always greener. I agree. I agree. Oo, Mm-mm. totoo. Kasi hindi po lahat ng nag-a-abroad masaya. Actually, madaming struggle. But Mm-mm. they just stay there kasi mas okay yung governance. They Yes. believe na yung governance mas okay, yung benefits mas okay, which will benefit their family, yung children, yung mga magulang na wala dito sa Pilipinas. Pero ang kapalit po ng pagtatrabaho doon, sa mga kakilala ko ito, Bexa, hindi na ako Mm-mm. mag-mention ng name, may mga 2 o 3 trabaho kasi nga mataas ang standard of living compare sa Pilipinas. Yes. Mm-mm. Pero naman, ano ko lang, no, siguro with the OFW, sana wala masyadong chika about Philippine government kasi
hindi kayo nakaka-experience. Sana less tayo ng opinion about sa gobyernong pang Pilipinas dahil hindi nyo na-experience yung kinalalagyan ng ngayon ng mga Pilipino dito. Hindi nyo nalalaman yung 1K dito, isang araw na lang. Hindi na Pero kaya. Well, totoo ay nako. Hindi sa para pagiging sabihin yung hindi kaya ang pagtitipid. para sabihin yung safe nung panahon ni Digong na wala naman kayo dito, na lahat takot na matokhang kahit naman isa kang pangkaraniwang nagtatrabahong Pilipino, 'di ba? O kung saan na napunta, kay Digong na naman tayo na. Gigel. Oo. Ayan. Next po is people romanticize being resilient too much. It's not always a good thing. Naniniwala ka Yes. ba dito, Bex? Yes, oo, lalo na ang gobyerno. Sila ang Oo, laging ayan na naman tayo. resilient ang mga Oo. Pilipino. What if dapat yung kung saan napupunta ang budget, dun dapat nyo dinadala. Hindi yung iaasa nyo na naman sa mga donations ng mga kapwa Pilipino pag may mga sakuna. Di ba? Correct. Kerry. Ayan. Ano lang next natin? Not everyone needs to go to college to succeed. Agree naman, in fair. As Oo, meron naman kasing mga nagsasucceed talaga na na late na nakapag-college, inuna muna magtrabaho, merong gano'n. Like for mm, example, sa company kasi namin, we have a benefit na nag-a-accept ng hindi graduate mm, or kunyari high school graduate lang talaga kasi nga walang pera. So nasa entry level lang siya. Pero eventually magkakaroon siya, yung empleyado na yun magkakaroon ng benefit na makapag-aral ng college. Parang mm. ino-support siya ng company, gano'n. At saka no, ang logic lang din, from this logic also, marami din naman college graduate ang struggling. So, hindi daw, ibig sabihin hindi ka Mm. graduate ng, at saka isang example dito naaalala ko si Nina Elaine, yung CEO ng Coloret. Hindi siya college graduate pero look at Coloret naman niya. Very successful. No? I think si Inka Magnaye din, hindi din siya college graduate. I'm not sure if tama yung ano ko doon. Pero successful naman siya as a person. So, ang pagiging successful mga Bex ay nasa tao. Yun, Mm. yun na lang Nasa yun. At saka sipag. Mm. sa sipag at saka syempre sa values na na-acquire mo growing up. Kasi merong mahihirap na napag-iwanan na din ng values eh. Yung parang Mm. wala, hindi na nag-grow. Parang kung ano na lang yung values na kachipan yun na lang yung na-acquire. Parang ano ba yan? Grow up 'di ba? Mm. Anong Yan. tawag nila Next doon? po. Character development. Mm. Yes, oo, walang ganun kasi. Ayan, next na po is Miriam Defensor Santiago was a good senator, but she is a definitely trapo. Totoo ba to? Ako, to some extent, I agree. I voted for her the last election that she ran. Pero, yes, I would agree kasi if I remember correctly, supporter to na ERAP nung mga panahon Ay, na hindi ko alam. impeachment na ERAP. Supporter siya ni Miriam. And also, she is also one to blame kung bakit bumango yung pangalan ng mga Marcos in the recent years, lalo na ni BBM. Kasi di ba running mate siya ni... Kasi siya yung VP before, no? Ni Miriam. Hindi, tama ba? Basta gano'n, Hindi naging kasi running mate sila. ganito kasi Bex, nung time na tumakbo si Miriam as president, ang alam ko ang VP niya si Marcos. Yes, Tapos, nung oo. tumakbo sinong kalaban hindi pa si Lenny yun eh, yung kalaban ni Duterte. That time. Si Miriam, meron pa siyang kasabayan. Basta, VP din ang tinatakbo ni Lenny. So, ang Oo, magkalaban na VP yes. noon is si Lenny and si Marcos. Yan ang pinag-ugatan. Yes. Yan. Mm-mm. So yun, parang in-associate niya yung name with the Mark. Sobrang bango ng pangalan ni Miriam, di ba? So, at saka naman kasi, wala din naman talagang 100% na maayos na politik for me. Parang there's always gonna be something na hindi mo ikaka-agree dun sa tao. Basta pipili lang kayo ng talagang tunay na nagmamalasakit. Yun lang yun. Kung sino yung tunay na Mm. nagmamalasakit, yun yung dapat na iboto. Wala namang malinis. For sure, meron yung mga paunti-unting dumi. Kung di man sobrang exposed, pero meron.
Yan. Next, yung maling concept ng utang na loob to the point na you have to suffer kapalit ng pagtulong na supposedly kusa. Agree. Um, agree. Yes, agree. Mm, Kasi parang ang pagtulong kasi dapat is voluntary. mm. Hindi siya dapat yung parang dahil ginagawa mo kasi alam mong may kapalit to after. Hindi gano'n yun. Yes. Or mag-iintay Oo, ka ng dapat kapalit. dapat you are giving the help freely. Yun na lang yun. Hindi mo na kailangan i-ano. Tsaka nasa tao na rin na tinutulungan mo, kaya pipili ka din ng tutulungan. Yun Yes, na lang din yun. Kasi actually. may mga tao na ang nangyayari kasi, pag may humingi ng tulong, bibigay ka. Pero, yung binigyan mo ba ng tulong, worth it ba yun? Mm. Parang depende din eh. Parang tayo as a giver, dapat smart din tayo dun sa tinutulungan natin. Kasi baka mamaya, hindi naman pala niya gagamitin sa tama o di kaya nananamantala lang. Kasi may mga ganyan akong story na naririnig na medyo makakapal yung mukha eh. Yes. Tsaka sana ano, no, yung, I think, toxic Pinoy culture din talaga yung utang na loob na parang, basta, ano, parang it's an old belief na dapat medyo mag-move on na tayo from that. Parang, yeah, it's okay to look Mm. back to the people who helped you, pero hindi na para humingi ng kapalit or something, mga ganong kineme. Okay, anong Correct. next, Bex? Ayan. And syempre, ito pa. Hindi ko magets kung bakit yung mga ibang tao hirap na hirap. Hirap na hirap na. Pero, teka lang naputol. Ayan. Pero, pagdating sa petsa, Yes fiesta, na. or birthday, willing mangutang ng malalaki para lang makapaghanda. Okay lang ba? Agree ako dito. Sana ano, kung ano lang kaya. Agree. Okay, Ang next. mahalaga Next tag. mga Bex magkakasama, 'di ba? Oo, Ayan, true. next. Yung Yung ayaw ay ikaw na Bex, sige go. yung ayaw na ko-correct ng mga mas matatanda kapag kino-correct ng mga mas bata na nagsasabi ng tama at totoo. Yung nagagalit pa at hindi marunong mag-apologize kahit proven na mali. Yung hindi normal sa pamilya na pag-usapan ang mga proactive plans issues. Tatlong magkakaiba to. So, unahin natin yung ayaw makorek sa mas. Actually, isa to sa mga personal, unpopular opinions ko, no, na hindi porket mas matanda is automatically tama. And, yung, yung dapat nire-respeto. Ganun. Ano lang naman for me, Correct. yes, siguro ide-default ko yung respeto, pero once pakitaan mo ako ng pagkabargas or something na hindi okay for me. Ay, ano talaga. Wala sa edad yan for me. Oo, para sa akin siguro it's about being polite kung paano mo ide-deliver yung pagde-defend mo sa sarili mo na hindi mo naman nababastos yung mga nakakatanda. Gano'n na lang siguro yung dapat na maging cautious. Pero there's nothing wrong about talking back to defend yourself. Pero make sure lang na nandun pa rin yung respeto. Yun lang. Siguro last na natin 'to 'no, kasi marami pa, kaya lang paubos na tayo ng time. Kaya nga, okay go. Yan, people expecting you to treat them when it's your birthday, entitled masyado, I much prefer the other way around. You spoil your friend when it's their tama. Parang for me, kasi karapatan ng tao mag-celebrate. So, hayaan niyo siya mag-celebrate kung paano niya gustuhin. Kung gusto niya Mhm. man libre, go. Kung hindi niya bet man libre, nasa sa kanya din yun. Again, it's never, um, tawag nito, hindi po mali na magsabi kayo kung ano lang yung kaya niyo. Yes, Kunyari, ang kaya ko lang ngayong birthday, gusto ko lang maging masaya, ako lang yung iti-treat ko. Pag-shopping lang ako, ganun. Hindi ko na kailangan magkain kung saan and i-treat yung iba. Wag kayo magde-demand kasi di nyo birthday. true. Ganyan kami magpipinsan dito, parang 'pag birthday anong gagawin natin? Parang natin. So, ibig sabihin collective, lahat kami kikilos, lahat kami mag-e-effort for that day, yung hindi lang yung basta isang tao yung ano. Kung gusto niya mag-solo trip, go, push. Correct, Karapatan mo 'yan. ayan. So, kayo mga Bex, ano bang mga unpopular opinions niyo? Comment down below. Sa susunod na unpopular opinions episode namin, babasahin natin.
Oo, yung Ayan, mga naiwan. correct. Ayan. And more ka ba sa pagbabalik na Baxters? Baxters! And we're back! Ayan, syempre hindi ba And ito we're segment back! kung saan nagsasuggest siya komentar ng music, movies, and everything. And for this episode tayo mag-hear mo taste. So, Bex, ano bang hear mo taste? Ano dapat nilang pakinggan? Ako, itry nyo lang pakinggan si Jisoo ng Blackpink. Ang title is Your Love. Yung una niyang lumabas is yung Earthquake. Okay lang sa akin. Pa-cutie, ganun. Pero tong Your Love, mas pop era ang dating. Mm-mm. So, pakinggan nyo. Very, very chill. Very in love ang vibe. Ikaw ba, Bex? Ako K-pop din, no? Si Moonbin died noong 2023 sa K-pop idol, member ng Astro. Um, parang it's two year death anniversary niya last weekend. Yung Astro and yung other friends ni Moonbin from the industry, they made a song. It's entitled Moon. Um, So, yun, parang emotional yung song and I think you should give it a listen kasi yung proceeds nito will go to charity. So, may hindi siya mapupunta sa Astro. So, yun lang naman. Yun yung aking hear mo taste. Yan. Love it. And syempre, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalelearn dahil deserve nyo ang Maging bakla, ito ang word Word of of the the Bex. Bex. Ayan. So, ang word of the Bex natin ay napulot ko kay Sophie Prime. Napakakinig ko ng go. Dagok Time. Ay, in fairness, ilang araw din walang Dagok Time dahil nag-Holy Week break din si Sophie, no? Oo. Ayan. So, ang word natin is strata. Na ang At ang meaning ibig ay sabihin nito ay, street. So, for the straight people, pag magbabasa siya ng story na about a straight couple, ang category is strata. Ganon. strata. Oh my God. Oo. Okay, love it. O, diba? Ayan. Ayan na, yung mga ano natin, nag-go tayo sa mga strata. Ganon. Yan, mga Bex, iwasang ma-inlove sa mga strata, no? Dahil doon kayo Oo. masasaktan. Pero kaya naman daw nilang baliin. Charis, kung gusto mo ng challenge, go ka sa strata. Sabi nga, ruler lang ang street. Sareng. Diba? Ba't pag narinig ko yung strata, parang Ortigas lang. Oo, Parang dito true. lang. It's giving RX. Ayan. Correct. Ayan, mga Bex, maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa amin ngayong episode na ito. At konting-konti na lang malapit na naman mag-weekend. True, laban lang. If you haven't yet rate our podcast, 5 stars at i-follow nyo kami on our social media accounts at Dexter's Podcast as BKXCRZ Podcast. And syempre mga personal accounts na rin namin at Jonah with 4A's, Romapol 620 and at Between.Shots. Ayun. Gusto mo yun? Yes, tuloy-tuloy lang ang 10. laban. As Glock 10. True, I love it. Tuloy-tuloy nyo lang, no? At ang abangan sa susunod na linggo, Dear Bex po tayo. So kung meron kayong mga stories na gustong i-share at gusto ng advice mula sa amin at kung tingin yung relevant ang mga pinagsasabi namin, isend nyo na po ang inyong letter sa Baxter's social media page yan, Facebook, saan pa ba tayo? TikTok, Meron Instagram, ayan. Pwede rin kayo mag-email. Yes, at BextersPodcast@gmail.com. At sa May po ay mag-1 year na ang Dear Bex. So kung may mga suggestions kayo, kung may mga suggestions kayo na paandar for our 1 year anniversary ng Dear Bex, mag-comment lang kayo dyan. Baka pwede tayong mag-guest na may siya, may problema siya and on air nating hanap tayo, no? Sige, meron tayong elbowhin. Charing. Meron tayong Go. kung sino man yan. May elbow talaga yan. Can't believe 1 year na din ng Dear Bex. I love it. Correct. I love it. Sana tuloy-tuloy nyo. Tsaka gumawa na rin po kayo ng dummy accounts para magtuloy-tuloy po kami. Hashtag magsulat at magkalat. Correct. Love it. Ayan. Maraming salamat sa pag-tune in. True. Thank you so much and always be kind. Bye. Always be kind mga Bex. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show.
Follow Baxters on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.